Nagtaka ka na ba kung bakit may mga taong nagbabasa ng Biblia araw-araw pero pakiramdam nila ay wala pa rin itong epekto sa kanilang buhay? At may mga tao naman na isang talata lang ang nabasa at nagbago ang buong buhay nila. Ano ang pagkakaiba? Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na kalikasan ng salita ng Diyos. Kung bago ka sa channel na ito, hit subscribe para updated ka sa ating Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pakinggan natin ang Hebrews 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at mas matalas kaysa sa anumang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak, at isang humusga ng mga pag-iisip at intensyon ng puso. Ito ang mga salitang gusto kong i-focus natin. Buhay at mabisa. Ang salita ng Diyos ay hindi patay na mga letra sa papel. Ito ay buhay, aktibo, gumagawa ng bagay sa loob ng puso ng taong bukas sa Kanya. At ang salitang mabisa sa Griego ay energes. Mula doon nagmula ang salitang energy. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay puno ng energy, puno ng kapangyarihang gumagawa. Marami sa atin ang nagbabasa ng Biblia, pero nagbabasa tayo na parang nagbabasa tayo ng textbook. Ang mata ay tumatakbo sa mga salita, pero hindi ito umaabot sa puso. At pagkatapos, isinasara natin ang Biblia at nagpapatuloy sa araw nating walang nagbago. Pero ang Hebrew 4 verse 12 ay nagsasabi sa atin na ang salita ng Diyos ay hindi ganyan gumagana. Ito ay buhay. Ibig sabihin, kapag binuksan mo ang Biblia ng may bukas na puso, may nangyayari na hindi mo palaging nararamdaman agad, pero nagtatrabaho ito sa loob mo. Isipin mo ang tubig sa lupa. Hindi mo makikita kung paano ito tumatagos sa ilalim. Pero pagdating ng panahon, lumalabas ito bilang bukal. Ganyan din ang salita ng Diyos. Tumatagos ng malalim sa mga lugar na hindi mo kayang abutin ng sarili mong isip at lakas. At nagtatrabaho ito mula sa loob palabas. At sinasabi nito na ito ay humusga ng mga pag-iisip at intensyon ng puso. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay may kakayahang ipakita sa iyo ang tunay na lagay ng iyong puso. Ang mga bagay na tinatago mo kahit sa iyong sarili. At hindi ito para humusga ka ng walang awa. Ito ay para ilantad ang mga bagay na kailangan pang pagalingin, para malaman mo kung saan kailangan mo ng tulong ng Diyos. Ngayong araw, huwag mo lang basahin ang Biblia para matapos ang reading plan mo. Basahin mo ito ng may bukas na puso. Sabihin mo sa Diyos bago ka magbasa, Panginoon, bukas ang aking puso. Magsalita ka sa akin sa pamamagitan ng iyong salita ngayon. At pagkatapos, bigyan mo ng oras ang isang talata. Isipin mo ito. Hayaan mong tumagos ito sa iyong puso at panoorin mo kung paano unti-unting nagtatrabaho ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ito overnight, pero tiyak at hindi mapipigilan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita na buhay at mabisa. Ngayon, habang binabasa namin ito, hayaan mo itong tumagos sa aming mga puso. Ipakita mo sa amin ang mga bagay na kailangan pang pagalingin. Baguhin mo kami mula sa loob palabas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Tulungan mo kaming hindi lang maging tagapakinig, kundi tagagawa ng iyong salita araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Tandaan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Hindi ito basta salita lang. Ito ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay mula sa loob palabas. Basahin mo ito araw-araw ng may bukas na puso. I-share mo ito sa isang taong kailangan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.